hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? All of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwede sabihin sa tumigil ka na. Ay babarili ka agad ng mga yan. Nagkakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they are told. Trabaho po ba yun ng isang PNP chief as part of law enforcement na actively kumilos para pilitin ang isang tao na mag-testify wrongly tungkol sa kanyang sarili at maging sa iba? Kasi po, tingin po natin kung ika-qualify po yun bilang isang krimen, papasok po yun sa pagtingin ko, Mr. Chair, ang tawag po doon technically, subornation of perjury. Ibig sabihin, kung perjury kasi, yung tao yung magde-decide na magsisinungaling siya under oath. Pero ito, Mr. Chair, isang tao na nasa kapangyarihan, pinilit niya, ginamit niya yung kapangyarihan niya para manakot, para piliting magsinungaling yung iba. At yun yung sa pagtingin ko, Mr. Chair, subornation of perjury. When Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate hindi totoo, that is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So, ano yung pinanghahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the House? And second, ang haba ng sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event nung pagkamatay nung father ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin so that we can hear both sides? I absolutely agree with you, Congressman Gomez. In fact, paalala lang sa ating mga resource persons na naimbita, for the information na rin ng ating publiko, hindi naman po 101% pinaniniwalaan natin ng kumiting ito ang kanilang mga testimonya. The only reason why we are asking them to execute an affidavit nang sa ganon ay hindi po tayo balikan in the future para sabihin nila na sila ay pinressure, tinakot, pinilit o hindi kaya isinubuan ng statement. And that is the reason why we require them to execute an affidavit. With regards to the statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. I am totally not familiar with Visayan language. How about your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Iwasan na po natin at wag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang mapin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo noon, ang ano ko lang kasi pinagbigyan ako ng makapagbigay ng mensahe, Mr. Duterte, sana po i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, si Fulano.
i-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan. Lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor, huwag kang magpasulsul sa mga nakapaligid sa'yo. Yun lang po. Last, Mr. Chair, I understand that your family went through a lot because of this incident. If your father is watching you right now, anong mensahe mo kay Mayor Espinosa? Ang mensahe ko kay Daddy, ang mensahe ko sa daddy ko, di, kung saan ka man naroon, huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa kapiling ka pa namin na bilang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na makamit ang hustisya ng iyong pagkamatay. Padayon na lang di sa mo pagpanaw. Ayaw na kayo una-una ang naitabo kanimo. Kaya ako di anda mamatay para makuha lang yung hustisya di mo. Minsan tuod sa pagkamatay, wala na tanang kita. Antod karon, I love you. Okay, sige. Maraming salamat, Kerwin. Anything else, Congresswoman Luistro? I conclude, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Before we proceed, Mr. Chairman, klaro po sa dalawang videos na interview kay Rewina Garma, parte ng war on drugs ni Rodrigo Duterte ang pagkamatay ng mga inosente. Sinabi niya mismo na pwedeng madamay anumang oras ang inosenteng buhay ng isang tao sa war on drugs. Ganito ang mukha at epekto ng war on drugs ni Duterte. Maraming inosente ang nadadamay, walang due process ang mga biktima, bigla na lang pinapatay o kaya naman natatamaan ng mga ligaw na bala mula sa war on drugs operations. Mr. Chair, during Rowena Garma's stint as head of Cebu City Police, intense ang naging war on drugs ni then President Rodrigo Duterte. Madugo, walang due process, even innocent lives are lost. Sinabi ni Rowena Garma na everyone needs justice, pero nasa ng hustisya para kay Rabi Lopez, kay Angelito Rosales, kay Skylar Abatayo, nasaan ang hustisya para sa daan-daan at libo-libong pinatay at namatay dahil sa war on drugs na inilunsad ng Duterte administration. Mr. Chair, lastly, I would like to ask again, Attorney Nery Colmenares, nakita nyo naman po napakaraming nagsasalita na ngayon, lumalabas ang mga biktima, ngayon nila kailangan ng hustisya, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, kay din po, Mr. Kerwin Espinosa, yung unang mga tanong natin. Mr. Chair, kailan tumira sa police station si Rolando Espinosa? Anong buwan po nung 2016? August po, Mr. Chair. Tas, Mr. Chair, kailan nangyari yung raid dun sa bahay ni Rolando Espinosa? August 10 po, Mr. Chair. Pero tumira po siya dun sa police station bago yung raid. Opo, Mr. Chair. Mr. Chair, anong warrant ang in-issue para dun sa raid sa bahay ni Rolando Espinosa? Search warrant po. Search warrant. Tapos, ano daw ang batayan para dun sa search warrant, Mr. Chair?
Ano daw yung hahanapin dun sa bahay ni Rolando Espinosa? Hindi ko po nakita ang search warrant kung ano ang hinahanap nila na kontrabando doon sa loob ng bahay ng aking yumaong ama. Tapos Mr. Chair, sino ang nag-issue nitong search warrant? Sa palagay ko, yung warrant na yun, hindi ako sure po kasi hindi ko nakita ang warrant at ang signatory kung sinong judge ang pumirma at kung saan kinuha ang search warrant. Kasi wala ako dito sa Pilipinas, nandun po ako sa ibang bansa. Tapos Mr. Chair, nauna itong Mr. Chair, kaya ako din po yun ulit na tanong dahil kagaya din po ng hinuha ng ating kapwa mambabata si Congressman Kong Hun, nakakapagtaka din po para sa akin na nasa loob na po ng kulungan, na raid na yung bahay nila, pero mag-i-issue pa ng search warrant habang nasa loob na siya ng kulungan, na kung saan mas mababantayan pa siya ng ating mga law enforcement agents. Mr. Chair, lalo na kung nasa kulungan naman ay wala nang masyadong privacy ngayong tao doon. In fact, kung nagagawa ng law enforcement agencies yung kanilang trabaho, check talaga nila kung meron bang mga nakakapasok o nakakalabas na mga gamit mula dun sa mga nasa loob na ng kulungan. Kaya doon pa lang, Mr. Chair, red flag na yun sa akin. Kasunod, Mr. Chair, meron po bang kopya si Mr. Kerwin Espinosa nung affidavit na na-issue niya? Meron pa ba kayong hawak na affidavit? Meron po. Meron. Maaari po bang mabasa ang number 12, section 12 sa inyong affidavit? Pakibasa po, Mr. Chair. Noong pagdating ko sa airport ng Pilipinas, bandang alas 11 ng gabi, sinundo ako ng mga kapulisan dito sa Pilipinas gamit ang isang puting Land Cruiser. Isa sa sumundo sa akin ay si General Bato de la Rosa, kung saan sinabi niya sa akin na idawit ko si Peter Lim sa kalakaran ng droga sa Pilipinas. Pati din daw si Laila de Lima para madiin. At bago pa man yon, pinilit ako na aminin o umamin na ako ay may kinalaman sa droga. Ito ay sinabi niya sa akin habang papunta ako ng Krame. Pagdating namin ng Krame ay may mga media at nag-press con ang mga pulis at sinali ako. Mr. Chair, galing mismo dun sa affidavit ng ating resource person ay siya ay sinabihan o mas malala pa nga ay pinilit na magsabi ng mga bagay na nagdadawit hindi lamang ng kanyang sarili pero maging ng iba pang mga tao. Ang tanong po natin, ano po ang tumakbo sa isip niyo noon? Ano yung mga naramdaman niyo noong yun na ang sinabi sa inyo ni dating PNP Chief Bato de la Rosa? Dahil nung dumating ako dito sa Pilipinas, patay na po yung papa ko. Kaya nagkaroon ako ng takot sa kapulisan sa panahon na yon. Kaya naging oo lang ako ng oo. Mr. Chair, dahil itong yung context natin ay ang ganitong mga bagay ay bahagi di umano ng Project Double Barrel. Nakasama nga doon yung Oplan Tokhang tsaka yung pag-target sa mga high value target. Pinaliwanag din ba yun sa inyo ni former PNP Chief Bato de la Rosa na yung pagpipilit niya sa inyo na magsabi ng mga bagay implicating yourself and Senator Laila de Lima na bahagi ito ng Project Double Barrel? Pinaliwanag ba niya sa iyo na sa ganong paraan? Sa pagkaintindi ko, parang gano'n na nga. Yun na nga ang double barrel. Kaya nagsabi siya ng mga personalidad na idawit ko doon sa
affidavit ko o sa salaysay ko. And Mr. Chair, dahil itong Project Double Barrel, yung dalawang component nga niya, yung tokhang tsaka yung high value targets, binanggit din ba ni former PNP Chief Bato de la Rosa na yung lumaupo ninyong ama ay bahagi siya ng mga high value target at ang turing sa kanya ay isang high value target? Hindi naman po, Mr. Chair. Pero paano po niya, bakit niya sinabi na ang tatay mo ay naging bahagi ng ganitong operasyon? Ano po ang description ng former PNP chief doon sa tatay mo? Paano niya inexplain yung nangyari doon sa tatay mo? Mr. Chair, wala pong explanation sa akin bakit nangyari yun sa tatay ko. So galing po sa kanya, dahil nung nagkausap po kayo, nung sinundo po niya kayo, nung umuwi kayo, di ba? By that time ay napatay na po ang tatay ninyo. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Pero sa ilang mga pagkakataon na nakita kayo, nag-usap kayo, ay wala po siyang na-mention na kahit ano related dun sa pagkamatay ng inyong ama? Wala, Hindi po iyon naging bahagi ng inyong mga pag-uusap? wala po, Mr. Chair. Mr. Chair, nabanggit kanina ni Kerwin Espinosa na kung may masamang ginawa si Colonel Marcos ay dahil yun sa sumusunod lang siya sa mga utos ng nakakataas. Tingin po ni Ginoong Kerwin Espinosa, sino itong mga nag-utos na galing sa nakakataas? Sa sarili kong pagkaintindi, galing kay Chief PNP at kung sino pa ang mas mataas na level kay Chief PNP, doon ang galing ang kay Presidente. Alam naman natin at nakita natin sa TV na siya nagsasabi na kayong mga durugista, kayong nasa narcolis, papatayin ko kayo. At ang Chief PNP po na nabanggit po ninyo ay si Bato de la Rosa. Opo. Mr. Chair, kasunod po na tanong, so all this time dahil nga po ganun pala ang inyong pagtingin, yun yung tumatakbo sa isip nyo, pero after kasi nun ay nagkita pa kayo, nag-usap pa kayo, tapos dinala pa kayo sa pare, di ba, para mangumpisal, na ang tao po na involved, no? Or ibig sabihin ay meron siyang command responsibility doon sa pagkamatay ng tatay nyo, nakakausap nyo pa rin, tapos meron pang mga pinapagawa sa inyo. Sa mga ganong panahon naman, ano na yung nararamdaman ninyo? Dahil nga namatay na yung ama nyo, tapos yung involved pa ay direkta ninyo nakakaharap. Ang naramdaman ko noon ay takot na ako ay isunod nilang patayin. Yan po. Sige, Mr. Chair, kasunod po yung section number 20 ng affidavit. Mari po bang pakibasa nun? Sinabihan ako ni Bato na may basbas yan sa taas at ang ibig sabihin nito ay alam ito ni Presidente Rodrigo Duterte. Mr. Chair, itong binanggit na may basbas sa taas, ano po itong aksyon na binasbasan di umano ni former PNP Chief Bato de la Rosa? Yung pagdiin kay Laila de Lima at yung mga patayan na nangyari noong nakaraan administrasyon. At pinapanindigan po ninyo na maliban kay PNP Chief Bato de la Rosa, maging yung dating presidente na si Rodrigo Duterte, alam niya rin yung ganon? Siguro sa sarili kong opinion na siguro alam niya yon. Okay, Mr. Chair, nabanggit din kanina ni Ginoong Kerwin Espinosa nung hiningan siya ng mensahe para kay former PNP Chief Bato de la Rosa. Ang sabi po niya ay magbago na daw ang dating PNP Chief, na di porket hindi kaalyado ay gagawan ng mga kwento na ikakasira ng kanilang buhay. Kung standing po ang inyong ganong mensahe na magbago siya, edi tingin niyo po ba ay hindi pa rin siya nagbabago ngayon? Kasi hindi naman na po siya PNP Chief. Ngayon po ay nakaupo siya sa Senado, pero bagamat iba na po yung kanyang posisyon, tingin po ba ninyo ay
yung ganong katangian niya noong PNP chief siya, dala pa rin niya hanggang ngayon? No comment ako sa tanong na yan kasi hindi ko hawak ang isip at puso niya. Mr. Chair, dahil galing din po iyon sa mensahe ninyo kanina, nagkaroon kayo ng ganitong mga karanasan involving former PNP Chief Bato de la Rosa. Ilang mga taon na po yung nakalipas after mangyari iyon. Pero nung hiningan kayo ng mensahe, ganun po ang inyong mga nasabi, na may ganun siyang dapat baguhin sa kanyang katangian. Oh, siguro may nakita ako sa kanyang sarili na ganun pa rin ang kanyang ginagawa. May sarili ko yung opinion. Sarili Okay. ko po yung opinion yun, your Mr. Chair. Okay, igagalang po natin, Mr. Chair, kung yun yung opinion sa ngayon ni Ginoong Kerwin Espinosa. Next, Mr. Chair, ididirect ko muna yung tanong ko sa National Union of People's Lawyers kasi nga, I think recurring talaga na meron pong ginawa ang dating PNP chief in our efforts to come up with better legislation, yung pwedeng bill doon sa subornation of perjury, Mr. Chair. Kasunod, Mr. Chair, ito, mas natalakay kasi ito sa Committee on Human Rights led by our Chair, Chairman Abante, na dati na bring up na natin yung Command Memorandum Circular 16, Series of 2016, na pirmado din mismo ni former PNP Chief Bato de la Rosa, na kung saan ay instead na maghanap talaga ng mga ebidensya bago mag-file ng mga warrant, ang nangyari ay pamimilit, pananakot. So maging yung ginawa ni former PNP Chief Bato de la Rosa, batay doon sa affidavit ni Kerwin Espinosa, ito ba ay consistent doon sa ano yung layunin at ano yung esensya ng CMC 16-2016? Kasi doon pala nakita na natin yung mga flaws sa memorandum na yon, na magdudulot talaga siya ng mga samot-saring paglabag at pag-abuso sa mga kababayan natin. So maging yung ganong ginawa, would that fall under the scope of that CMC for us to say na liable din yung pumirma doon sa CMC na yon?